Ang Biblia eksakto eh. May arithmetic eh. Mas eksakto pa nga sa arithmetic ang Biblia. Kasi sa arithmetic, pumapaltos din tayo. Siguro may mga nag-aaral naman dito. Hindi ba, to find the circumference of a circle, kailangan mo, alam mo yung diameter multiplied by pi, which is 3.1416. Di ba ganon? Di ba yun ang pi? Pero hindi mo magagamit yun in large numbers. Papalpa ka na, hindi na eksakto. So yung 3.1416, papalitan mo ng to get an exact number of large numbers using the pi, it is not anymore 3.1416. It is something like 3.14159265358979323846. See how so great a number is involved pag malalaking kwentahan. Pagka konti lang, halimbawa, ang isang circle, maliit lang na ganyan, ang kanyang diameter is 4 feet. The 4 feet times 3.1416 and you will get an exact figure. Pero pag malaki-laki na po, when it is more than 7 digits ang number, hindi mo na pwedeng i-apply 3.1416 eh. Kaya masasabi ko, ang arithmetic man ko minsan, eksakto na, kumakabyus pa. Pero pagdating sa Biblia, eksakto po yan eh. Eksakto yan to the millions, and to the billions, and to the trillions. And that we will prove. Ibig ko lang ipakita sa inyo, sa pag-aaral po ng totoo, we have to accept sometimes, gusto nating, pag hanapin natin totoo, titignan po natin, alin ba talaga yung totoo, aalisin mo yung reservation eh. Hindi dahil sa ikaw eh, mayaman, di na ako kikibo. Kailangan kahit mayaman ka, pag totoo, sasabihin ko sa'yo. Kahit masasaktan ka sa akin, halimbawa, siguro may mayaman naman dito ngayon, ano po? Granting na may mayaman. Sabi ng Biblia, ang mayaman, wag po kayo magagalit yung mayayaman, ho? Baka kayo magagalit. Sabagay, kahit magalit kayo, no, pakialam ko, di naman tayo magkamag-anak, di ba? Oh, basta gusto ko lang masabi totoo eh. 28:11 ng Kawikaan. Ang mayaman ay pantasaga ng kanyang sarili, ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Sa English, ang sabi, the rich man is wise in his own conceit. Sa kanyang huna-huna, ang mayaman, kala mo, alam niya na lahat. Kala mo, the best na siya. Kasi damo siya, pera man eh. Damo pera, damo kayamanan. Eh, akala niya, tama siya lagi. Pag mayaman siya, siya lagi ang tama. Siya lagi ang totoo. Pero hindi totoo siya. Ang totoo lang, marami siyang pera. Ganon. Pareho lang naman mayaman, mahirap eh. Maganda lang damit mo. O kaya, may pabango ka lang na inispray. Ang mahirap, amoy pawis. Ikaw amoy pabango. Mas gusto ko na yung amoy pawis. Tanong niyo sa akin kung bakit. At least yung pawis natural. Yung amoy mo galing sa balyena. Di ba? Ang bango mo nga galing naman sa balyena. Gusto ko na yung amoy pawis. Alam niyo yung pawis ng tao may pheromone yun eh. Ewan ko naranasan nyo na yun. Napamahal sa'yo mister mo, pati amoy niya gustong-gusto mo eh. Nag-iimit ng pheromone yun, kaya naa-attract ka eh. Pati yung pawis ng mister mo, you love that scent. Di ba? Pero pag ang gusto mo, yung amoy ng pabango, mahal mo, balyena. Kasi galing sa balyena yung karamihan pabango dyan eh. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Baka naman natatawa kayo, yung pong pabango galing sa ungwento yun. Kuminsan galing sa balyena yung ginagawang ungwento ng pabango. Ngayon, ibig ko lang ipakita na sa pag-uusap po natin, huwag kayong magagalit. Pag totoo. Bawa, may babasahin ako, ho. Tingnan nyo kung totoo ito. 115:4, 8 ng awit. Sabi, hiligay nun. Ang ila mga Diyos-Diyos, mga pilak, kag bulawan. Buhat sang mga kamot sang mga tawo. Ayan. Kanino buhat? Kamot sang mga Sino tawo. ka nagabuhat? Buhat sang kamot sang mga tao. Hindi naman kamot ng baboy
o ng baboy, hindi naman kamot ng ibon ang gumawa niya, ang kamot ng tao. O, anong nangyari? Tuloy. May mga ba sila, apang wala nagahambal. May mga mata sila, apang hindi makakita. May mga dulunggan sila, apang hindi makabati. May mga ilong sila, apang hindi makapanimaho. May mga kamot sila, apang hindi makauyat. May mga tiil sila, apang hindi makalakat. Kag wala sila nagahambal paagi sa ila tutunlan. Ayan. Totoo po ba yun? Meron ba talagang may kamot, hindi naman nakakagawa? May tiil, hindi naman nakakalakad. Ha? Hindi naman nakakalakad. Meron silang ba, pero Wala nagahambal. hindi na nagahambal. Ha? Totoo po yun. O, kayo na mag-isip kung sino yun. Yung iba nga, ang tawag nila ron, mama eh. Mama. Yung iba naman tawag nila, papa. O, tanyo? Basahin natin sa Jeremias 2. Nga nagasiling sa kahoy, amay ko ikaw, kag sa bato, ginanak mo ako. Tenyo, merong nagsisiling sa kahoy, ba, amay ko ikaw. Papa. Papa Jesus. Totoo hindi? Meron silang tiil, di sila nakakalakad eh. Kaya para sila makaalis sa lugar, sometimes kailangan mo silang basahin natin sa Bible. Magagalit kayo sa akin pag hindi sa Bible eh. Pag binasa sa Bible, hindi kayo dapat sa akin magalit. Magalit kayo sa Bible nyo. O, di ba? Basahin natin ang G-stress ng Jeremias. Kay ang mga palatukuran sa mga katauhan, kadayawan, kahoy lamang ini, nga ginpulod sa talon, buhat sang mga kamot sang panday, nga maywasay. Ginaadornuhan nila sing pilak kag bulawan. Ginapalig-od nila ini sa mga lansang kag sa mga palo, agud nga hindi magiyo. Kaangay ang ila nga Diyos sang palma nga tinorno, kag wala nagahambal. Kinahanglan nga dalhon sila, kay hindi sila makalakat. Ayun. Kailangan dalhon. Kaya hindi sila makalakat. Kaya ngayon, pag dinadala, magastos naman. Meron pang may mosiko pa eh. Diba? Para makaalis sa lugar, kailangan dalhon. Ha? Para, hindi kasi makakalakad eh. May tiil, hindi makalakad. Huwag kayong magagalit. Nasa Biblia yun eh. Kanina, sabi nyo, tama ang Biblia. Ngayon, galit na yata kayo sa akin eh. Tama yun. Nasa Biblia yun. Huwag po kayong magagalit. Pag totoo, huwag tayong magagalit.